Binigyan ng linaw ng Department of Information and Communication Technology na deepfake at AI-generated ang video na kumakalat online. Nakatunog ng boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinimok din ng ahensya ang publiko na maging mapanuri laban sa fake news. Nagbabalik si Luisa Erispe. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, kumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalag at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Ito ang kumakalat na video na ipinakita ng Department of Information and Communication Technology. Ginagamit ang boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-uutos na lumaban kontra sa ibang bansa sa issue ng West Philippine Sea. Pero mariing sinabi ng DICT, peke at isang deepfake o AI-generated ang boses ng Pangulo rito. Bagay na kinumpirma rin ng Presidential Communications Office. Dahil dito, pinabura na ang video mula sa social media at iniimbestigahan na ng mga ahensya ng gobyerno ang nasa likod nito. We immediately asked YouTube to take it down and they did. In one day they did. Yun nga lang, so may lumalabas pa din. DICT does not have any police powers, no? So we'll have to discuss this first with the National Security Council. Sabi ng DICT, hindi dapat baliwalain ang kumakalat na video dahil ito ang unang beses na ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng peking pulisiya at seguridad ng bansa ang nakataya rito. Kung sakaling matunto nila ang mga nasa likod nito, posibleng kasuhan nila ito ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. It would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Whether or not there are other laws or crimes committed, we'll leave that to the prosecution, to the DOJ. Para naman sa National Security Council, maaari raw na kaya may naglalabas ng mga peking video dahil sa nagaganap na balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, bahagi ang balikatan exercises ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. Whatever administration is there in Malacanang, lagi po natin ginagawa yan. So this is not a prelude to war, this is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Patuloy namang nananawagan ng DICT sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na video online, lalo na kung boses lang naman at walang lehitimong video na ipinapakita. Maging mapanuri at tangkilikin lang ang lehitimong sources ng balita. Huwag na ring ipakalat ang video dahil pagmumulan lang ito ng kalituhan sa publiko. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.